Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang pangyayari dito sa mundo ng digital asset markets. At yan po ay tungkol sa biglaang pagsabog ng mga XRP ETF sa unang 2 oras at kalahati ng US market session. Kung akala po natin na tahimik at mabagal ang simula ng trading ng bagong exchange-traded products, ngayong session ay binasag po nila ang inaasahan. Sa loob lamang po ng maikling oras, ang institutional money ay gumalaw ng napakabilis at nagbukas po ito ng panibagong yugto para kay XRP sa harap ng malalaking pondo at financial institutions. Kaya kung ikaw ay holder, trader o simpleng observer na gustong maintindihan kung bakit humahataw sa XRP, manatili ka dahil ang balitang ito ang siyang nagpapakita at kung paano po sumisigaw ang market kapag nararamdaman itong may tunay na momentum. At iyan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng unang 2 oras at 30 minuto ng XRP ETF trading. Sa unang 2 oras at kalahati mula sa US Market Open, nag-post ang XRP ETF ng nakakagulat na $16.05 million na combined trading volume. Hindi po ito normal para sa mga bagong ETF. Karaniwan ay mabagal po ang galaw dahil naghahanap pa ang liquidity ng tamang direksyon. Pero dito ay parang may nagbukas ng floodgates. Ito ang unang senyales ng aggressive market participation. At kung titignan po natin sa lens ng institutional players, ito ay malinaw na indikasyon na may gustong kumain ng XRP exposure ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Kapag ganito pong maaga pa lang, mataas na ang galaw. Ibig sabihin, may pressure po na agad sa supply at demand. At tayo bilang mga investor ay hindi dapat magbulag-bulagan sa ganitong klaseng momentum. Ngayon ay ano naman po ang kwento sa likod ng volume snapshot ng 5 ETF. Ang datos po ay ipinakilala ng crypto commentator dito na si Saif. Mismong siya po ang nagbigay ng mga numero dito na nagpapatunay sa competitive flows sa XRP ETF. Sa una po ng listahan ay nangunguna ang Canary Capital na nakapag-register ng $4.67 million. Sumunod naman ang Franklin Templeton na may $4.24 million. At dumikit din ang Bitwise na may $4.09 million. Sa bandang dulo ay si Grayscale na may $1.64 million at si Rex Osprey na may $1.40 million. Ang mahalagang tandaan po natin dito ay walang dominanting issuer na sumalo ng buong liquidity. Pare-parehong malapit ang tatlong nasa itaas na parang nasa tug of war ng market confidence. Ang nangyayaring tight spread ay nagpapakita po na pantay ang laban ng liquidity pools. Ibig sabihin kung ikaw ay trader na naghahanap ng momentum, hindi ka lang dapat nakatingin sa isang fund dahil ang rotation ng capital ay umaandar sa lahat ng sabay. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang presensya ng Canary Capital, Franklin Templeton at saka Bitwise? Hindi lang ito simpleng kompetisyon ng mga pangalan. Ang Canary Capital ay may reputasyon na nagpakawala ng $58 million volume sa mismong launch day. Ibig sabihin, kaya nitong magbukas ng liquidity na parang ilog na bumubulusok pababa. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hawak niya ang market sa leeg. Ang Franklin Templeton at Bitwise naman ay lumalaban ng halos pantay at parehong nagpapakita ng aggressiveness sa liquidity allocation.
Ang tatlong ito ay parang magkakasunod na karera kung saan walang gustong lumayo o magpahuli. Kapag may ganito tayong senaryo, tumataas ang confidence ng ibang mga institutional players. Dahil kung may maraming malalaking katawan ang nakikipag-agawan sa isang asset, ibig sabihin ay may perceived value na hindi pa fully priced in ng retail. Kaya tayo pong mga retail investors ay hindi dapat tumingin lang sa presyo. Dapat tignan din natin kung sino ang pumupusta. Ngayon ay gaano po kabilis ang rotation ng institutional money? Ayon po kay Saif, institutional money is rotating fast. Ang rotation na ito ay hindi po basta pagbabago ng posisyon. Ibig sabihin ang kapital ay umiikot sa iba't ibang issuers nang walang takot na mawalan ng liquidity. Kung ang volumes ay pantay-pantay sa top tier, ito ay nagpapakita ng multi-channel confidence. Kapag mabilis po ang rotation, mas mabilis ding nagkakaroon ng short-term volatility. Ang mga traders na sanay po sa magulo na galaw ay parang sharks sa tubig kung saan ay ramdam po nila ang momentum at agad po silang kumakagat. Ngunit para po sa mga holders, ibang klase po ito. Dahil kung mabilis po ang rotation ngayon, posibleng nag-iipon ang mga institutions para sa mas malalim na setup sa mid to long term. Ang rotation ay parang pagsubok ng muscle. Kung saan may liquidity, dito po sila nagpuposisyon para sa mas malaking galaw sa hinaharap. Ano naman po ang inaasahan sa XRP ETF ayon sa market analyst? Habang nagbibigay po ng historical snapshot si Saif, may ibang market participant na nagbigay po ng forward statement. At siya po ay si Ginoong Chad Steingraber na nagsabing posibleng umabot ng $50 million volume bago mag-half session. Ang ganito pong klaseng projection ay hindi po basta-basta. Hindi ka magbibitiw ng ganitong numero kung wala kang nakitang flow momentum. Sa start po ng linggo, ang mga fund na ito ay nag-close ng higit $85 million. Higit pa kasama ang Rex Osprey. Ibig sabihin ang kasalukuyang bilis ng galaw ay may kakayang lampasan ang previous high volume kahit wala pa sa kalagitnaan ng trading session. Para po sa atin na nasa sidelines o nasa bakuna ng market, ang ganitong trend ay nagpapakita ng institutions ay hindi naghihintay sa confirmation. Sila mismo ang gumagawa ng confirmation. Ngayon, may expansion bang paparating? Ito na marahil ang pinaka nakakalitong bahagi para sa marami. Sinasabing may hanggang 12 or 12 XRP ETF na handa pang mag-launch. Ang 5 nakikita natin ngayon ay unang wave lamang. Para itong unang alon ng dagat. Malakas pero hindi pa full power. Ang volume ay maring lumawak ng bahagya sa pagpasok ng mga bagong produkto. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito sa liquidity? Sa umpisa, maaring maghiwa-hiwalay ang liquidity flow tulad ng tubig na dumadaloy sa maraming bangin. Pero habang tumatagal, may consolidation. Pipili ang kapital kung saan mas efficient ang spreads, mas stable ang custody, at mas maganda ang fee structure. Dito po natin makikita ang tunay na labanan ng issuer strategies. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Kung titignan po natin ang kabuuang larawan, tao man o asset sa XRP, isa lang ang sinasabi ng market. Handa po siyang pumasok sa hard mode ng institutional competition. Ang tight spreads, pantay na liquidity, mabilis na rotation, at projected volume growth ay nagpapakitang hindi ito hype wave. Ito ay signal ng capital confidence na madalas nauuna bago pumutok ang long-term trend. Kung ikaw po ay trader, bantayan po natin ang short-term rotations. Kung ikaw naman ay holder, intindihin po natin ang landscape
kung saan ang landscape ay hindi na pang retail. At sa puntong ito, si XRP ay pumapasok sa yugto kung saan ang kanyang value ay tinutukoy ng malalaking players na may mas malalim na bulsa at mas matagal na pananaw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.